Posibleng unang bagyo ng taong 2026, tsansa ng pagbuo tumaas na posibleng tatawaging bagyong Ada ngayong darating na mga susunod na linggo. Shoreline at amihan, sabay na umiiral, malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, maalon na dagat sa Hilaga at silangang bansa. Magandang araw Pilipinas, narito na ating update sa panahon ngayong araw ng Lunes, January 12, 2026. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Sa ating mga kababayan, patuloy nating binabantayan ang isang posibleng pagbuo ng isang low pressure area o LPA sa silangan ng Pilipinas, partikular sa silangan ng Mindanao at Southern Visayas, bandang Miyerkules hanggang Huwebes, January 14 hanggang January 15. Sa ngayon, wala pang aktwal na organisadong sistema, ngunit mahalagang pansinin ng maraming weather models ang nagsisimula ng magpakita ng magkakatulad na senyales. Ngayon, ano ang sinasabi ng mga weather models? Ayon sa ECMWF o European Center Mid-Range Weather Forecast, GFS o Global Forecast System at ICON models, may indikasyon ng pagbuo ng malawak na low-level sirkulasyon, pagtaas ng moisture at malamig na klima mula sa Pasipiko, mas aktibong easterly disturbance na papasok sa silangang bahagi ng bansa. Hindi ito nagpakita ng isang compact o organisadong bagyo. Sa halip ay nakikita ng mga modelo ay isang monsoonal setup. Ngayon, bakit hindi ito typical na bagyo? Linawin natin mga kababayan. Mahalagang idiin ito sa atin para malubusang maunawaan natin ang mga pangyayari. Hindi pa ito typhoon forecast. Wala pang malinaw na sentro ng sirkulasyon. So makikita ninyo sa ating satellite image. At narito ang ilang mga dahilan. Mataas pa rin ang vertical wind shear na pumipigil sa pagbuo ng isang maayos na bagyo. Ang setup ay resulta ng pagsasama ng tatlong weather system. Easterly disturbance, cold surge mula sa Hilaga at northeast monsoon o hanging amihan. Kapag nagsanib ang mga ito, hindi man bumuo ng isang bagyo, nagresulta naman ito ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Kaya inaasahang panahon ngayong midweek outlook sa Miyerkules hanggang Biyernes, January 14 to 17, pinakamalakas na ulan sa silangang bahagi ng Mindanao, kabilang ang Surigao, Provinces at Siargao, Eastern Visayas, kabilang ang Tacloban at Karatig lugar, ilang bahagi ng Bicol Region. Posibleng susunod na maapektuhan ang hilagang silangan ng Luzon dahil sa pakikipag-ugnayan ng sistema ng hanging amihan o northeast monsoon. Sa kanlurang Luzon, inaasahan din na mas tuyo, protektado ng kabundukan laban naman sa moisture mula sa silangan. May ilang lugar naman sa silangang bahagi ng bansa na posibleng makakaranas ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan, lalo na kung magpapatuloy ang monsoonal flow. Hindi ito sabay-sabay na buhos kundi tuloy-tuloy, paulit-ulit at minsan ay bigla ang malalakas pa na ulan na mararanasan sa mga lugar na iyan. Ito ay uri ng ulan na nagpapataas ng panganib ng pagbaha at landslide kahit wala namang bagyo. Sa madaling salita mga kababayan, ulan ang pangunahing banta sa ngayon at hindi ang hangin o bagyo. Kahit walang bagyo, kapag patuloy ang easterlies, sinusuportahan ng hanging amihan ay may cold surge mula sa Hilaga, mas maraming ulan ang nahihila papasok dito sa ating bansa. Ito ang tinatawag natin na monsoonal rain event. Tahimik pero delikado kapag hindi binabantayan. So ano ang dapat nating tandaan? 4 hanggang 5 araw pa ito mula ngayon. Maaari pang magbago ang eksaktong detalye. Ngunit sapat na ang senyales para bantayan ito ng seryoso banta sa ating bansa. Ang layunin ng update na ito ay magbigay ng kaalaman at hindi matakot. Mga kababayan, sa mga nakalipas na araw, mas nagkakaroon ng consistency ang ilang global weather models na nagpapakita ng mas malinaw na low-level circulation signal. Mas aktibong easterly disturbance sa silangan ng Mindanao, mas favorable na moisture event
at bahagyang paghina ng wind shear kumpara sa mga nakaraang forecast. Dahil dito, hindi na lamang ulan ang binabantayan natin sa ngayon, kundi ang posibilidad ng aktwal na tropical cyclone development. Kaya batay sa kasalukuyang datos, ang posibleng pagbuo ay magmumula sa silangan ng Mindanao at papalapit naman ito sa Eastern Visayas at posibleng gumalaw pahilaga o pahilagang kanluran. Ito ang dahilan kung bakit binabantayan ng Caraga, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. So ano nga ba ang epekto at posibleng epekto nito sa ilang mga lugar? Kung ang sistema ay manatiling mahina, malakas at tuloy-tuloy na ulan ang pangunahing banta at posibleng pagbaha at landslide ang mararanasan. Kung ito ay maging isang tropical depression naman, mas organisadong ulan, mas malawak na saklaw na mas masamang panahon, mas mahaba at matagal na epekto ang mararanasan sa ilang lugar na maapektuhan. Sa ngayon, ulan pa rin ang pangunahing inaasahang panganib, hindi pa malalakas na hangin mula sa bagyo. Mahalagang linawin natin mga kababayan, hindi pa ito opisyal na bagyo at hindi pa ito tiyak na papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Maari pa itong humina, lumihis o hindi tuluyang mabuo. Ang update na ito ay para magbigay babala at kaalaman at hindi para matakot. Kaya sa madaling salita, mga kababayan, mas nagiging malinaw na ang senyales na may sistemang binubuo o mabubuo ang kalikasan sa silangan ng bansa. Hindi pa ito tiyak ang lakas at direksyon nito, pero sapat na ang indikasyon para maging alerto na mayroong paparating na bagyo ngayong darating na mga susunod na linggo. Bottom line, tumaas ang tsansa ng bagyo next week at posibleng papangalanganan itong bagyong Ada. Mula sa Eastern Philippines ang dapat magbantay. Ulan ang unang banta at hindi pa opisyal o hindi pa ito sigurado sa ngayon. At dumako na tayo sa ating lagay ng panahon sa araw na ito. Tatlong weather system ang patuloy na nakakaapekto sa ating bansa. Una dyan ang shear line na umaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ikalawa ang Northeast Monsoon o hanging amihan na umiiral sa natitirang bahagi ng Northern at Central Luzon. At ang ikatlo ang Easterlies na patuloy na nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Para sa ating forecast weather condition, may mas malakas na pag-ulan sa lugar ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pulupulong pagkidlat at pagkulog. Ito ay dulot ng shear line. May banta ng flash flood at landslide lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking lugar. Mahinang ulan naman sa Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan dulot naman ng hanging amihan. Walang inasahang malaking epekto sa mga lugar na iyan. Sa Metro Manila at karatig lugar, ang Metro Manila, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated light rains. Dulot pa rin ito ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Walang significant impact sa mga lugar na ito. Sa iba pang bahagi ng bansa, sa Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang rain shower o thunderstorm, dulot naman ito ng easterlies. Posible pa rin ang biglaang pagbaha o landslide kapag tumindi na ang pag-uulan. At para sa ating wind and coastal water condition sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, katamtaman hanggang malalakas na hangin mula sa northeast at katamtaman hanggang maalon ang dagat na may taas na 2.5 hanggang 4 na metro ang taas. Hindi inirekomenda ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa natitirang bahagi ng Luzon at silangang Visayas at Mindanao, katamtaman hanggang malalakas din ang hangin at may mga alon na 1.5 hanggang 2.8 metro ang taas. Sa iba pang bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman ng hangin at bahagyang maalon ang dagat mula 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Para sa ating temperatura, pinakamababang temperatura, 23.2 degrees Celsius na itala bandang alas 6 ng umaga at ang pinakamataas na temperatura naman ay 30.2 degrees Celsius na itala bandang alas 2 ng hapon. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6:24 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:44 ng hapon.
Sa mga kababayan, sa madaling salita, ang shoreline ang dahilan kung bakit mas malalakas na ulan sa silangang Luzon, habang ang amihan ang nagdadala ng mas malamig na hangin at may hinang ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa Visayas at Mindanao naman, ang easterlies ang patuloy na pinanggagalingan ng mga panakanakang pag-ulan. Para sa ating safety reminders, iwasan ang pagtawid sa mga rumaragasang baha, maging alertos sa landslide at prone areas, sundin ang abiso ng inyong local government unit at ng Pag-asa. At dako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa mga awit 27 verse 1. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Mga kababayan, sa gitna ng mga balitang puno ng pangamba at kawalan ng katiyakan, pinapalalahanan sa atin ng talatang ito na ang Diyos mismo ang ating ilaw at liwanag. Kapag malinaw ang liwanag, nawawala ang takot. Kapag kasama natin ang Panginoong Diyos, hindi tayo nag-iisa sa anumang bagyo ng buhay. Ngayong araw, piliin nating magtiwala. Hindi man natin kontrolado ang mga pangyayari, kontrolado pa rin ng Diyos ang lahat. Sa Kanya may kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Panginoon, Ikaw ang aking ilaw at lakas. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo at alisin ang aking takot. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, kung nagustuhan mo ang ating ulat panahon na ito, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta, sa iyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.